Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Sa bawat araw, ang kaluluwa ko'y hahanap ng sagot. Sa hirap ng buhay, ikaw lang ang pag-asa. Good morning, Navy. Morning, Navy. It's 5:57. Start po tayo ng 6 a.m. Sa iyong mga kamay, nais kong magtiwala. Ang buhay ko'y iyong plano, O Diyos. Ngayon mapapakumbaba ako sa iyong harapan. Lord, ang lakas ko ay sa iyo nang galing. Kahit ako'y mahina, ikaw ay manatag. Sa bawat hakbang, iyong gabay ang kailangan. Anong gagawin ko, Lord? Sundin ang iyong kalooban. Anong gagawin ko, Lord, sa bawat araw? Ang kaluluwa ko'y naghahanap ng sagot. Hey, Bernard, good morning. Dito na rin si Nay Edna, Arosena. Good morning po. Anong gagawin ko, Lord, iyong ipakita. Sa bawat Time check, ako'y 5:59. Meron pa po tayong 1 minuto. ang buhay ko'y iyong ipagkatiwala. Nandiyan na rin si Nanay Gory. Okay. Ano pala? Kasama na rin natin si Kuya Chris Artiliaga. Okay. Tayo po'y magsisimula na. At sa ating pong umagang ito, sa ating God's Morning, ngayon po ay araw ng Wednesday, no? November 26, 2025. At ngayon po, nais ko munang batiin, no, ng belated happy birthday ang aking pamangkin, si Angelo Chipong yan. At ngayon naman, nais ko ring batiin ng happy birthday, no, si ang aming kapatid, no, kasama namin, no, sa Purposeful Life, no, isa sa aming mga awit, MC, at kung ano-ano pa, no. Nais kong batiin ng happy birthday si Tiffany, no, Tiffany Nonoso Talavera. Isang mapagpalang kaarawan sa iyo, kapatid, at purihin ng Diyos sa buhay mo. At ganoon din, pinabati ko ng happy birthday ang aming baby dog. Aming baby dog, si Kali, no, sa kanyang second year birthday, no. At si Luna, no, siyempre, ang aming mga babies, no. At ganoon na rin ang babies ni Brother Arthur
at Ate Len, si Uno at si Kenji. Okay, so isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayong araw na ito ay tayo po ay dadako sa ating devotion, no? At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa Psalm 68 verse 19, no? At ito po ay pamamagatan nating Our Burden Bearer and Salvation. Ano nga ba itong dalawang ito? The Burden Bearer at Salvation. Ang kaligtasan natin. At sabi nga, dito sa ating talata ngayon, muli tayo ay sasamahan at pangunahan ng aking partner sa pananalangin, no? Upang ating pag-aralan ang salitang ito. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 68, tama ba? Verse 19. Purihin ng Panginoon ang Diyos nating nagliligtas, dala-dala araw-araw ang pasanin nating hawak. Selah. So tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat Panginoon sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Sabi nga po ng talata, araw-araw yung mga pasanin mo, ikaw ang may dala ng lahat ng ito, Panginoon. At ang lahat po ng aming mga pasanin na circumstances na aming pinagdadaanan ngayong umagang ito or ngayong sa aming buhay na ito, Panginoon, ay aming isinusuko sa iyo ng lubusan, Panginoon. Ang sa ganun, ikaw po ang may hawak, ikaw ang may daladala ng lahat ng ito, Panginoon. At ang aming pong mapag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon, nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Nang sa ganoon ay ito ay tumimo sa aming puso at isipan, Panginoon. At ito ay aming malakaran sa mga susunod na araw. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng revelasyon na ipagkakaloob mo ngayong umaga sa amin. Mabuksan ang aming puso at isipan. Nang sa ganoon ay maitama namin ang aming mga maling gawa. Patawarin mo rin kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan at ituwid mo ang aming mga maling gawa, Panginoon. Maraming salamat po at sa lahat po nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, pagpapala po ang aming hiling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at ang lahat po ng aming ipinapanalangin ay itinataas namin at sa pamamagitan ng iyong banal na ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At salamat, no? At ngayong araw nito ay sabi nga ay dito sa ating tinatala ay tutungo tayo, no, sa mga awit, no, o pagpupuri, no. Ang sabi dun sa Amplified Version ng talatang binasa is, Blessed be the Lord who bears our burden day by day, the God who is our salvation. Selah. No? At ito po ay isa sa mga popular verse na rin. No? Sabi nga, ang Psalm 68 po ay isang awit ng tagumpay. It's a victory song. No? At papuri sa ating Panginoon Diyos. Madalas itong kinakanta sa panahon ng pagdiriwang, tulad ng pagbabalik ng the Ark of Covenant ng panahon yan sa Jerusalem, o mga tagumpay sa labanan, no, para itong sabihin nating national anthem ng Israel ng panahong iyon. At ito po ay sinulat ni Haring David, no, para awitin ng mga Levita, o yung sabi nga ay mga awit sa templo. No, ang mga Israelita ay alam naman po natin na dumaraan sa maraming pagsubok sa ilang at sa mga labanan, at kaya't ang psalm na ito ay nagpapaalala ng faithfulness ng ating Panginoon Diyos, no, sa pagpo-provide at pagprotekta, no, sa bawat mga tao ng panahong iyon, no, o sa bawat mga Israelita, no. Ang paggamit ng salitang sila, napapansin ba natin yon, no, yung sila, no, ang ibig sabihin ng sila,
ito po yung nagpapahiwatig ng pagtigil, no? At pag-isipang mabuti ang mensahe ng awit. Ibig sabihin po niyan, namnamin natin, no? Ating damhin, no? Ang sinasabi ng Panginoon, no? Ibig sabihin, hindi lang basta kinakanta, no? Kundi dapat ma-internalize, no, natin ang katotohanan na ang ating Panginoon Diyos o na si God, no, ang nagdadala ng ating mga pasanin araw-araw. Para bang kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, bigay mo sa Kanya. No? Laging natin naririnig yon, pero na-internalize ba natin yon? Pagbibigay natin. Sabihin, kwento natin kay Lord. Sabihin natin sa Kanya. Kung nahihirapan tayo, sabihin natin sa Kanya. Kung medyo parang naiinip tayo, sabihin natin sa Kanya. No? At hingi tayo ng lakas sa Kanya. No? Parang ganun lang yon, no? Bigyan natin ng isang analogy, no? Isipin natin na yung buhay natin parang emergency room o isang malaking emergency room, no? 'Di ba? Yan, kasama natin si Nurse Abby, no? Yan. Diyan sa Seattle, Washington, no? Siguro napakalaki ng ER diyan, no, sa Amerika, no? Sabi nga, isipin natin yung isang malaking ER room, no? Araw-araw may mga pasyente, no? At yung mga pasyenteng yon, isipin natin, tayo yon, no? Na dumarating na may iba't ibang uri ng emergency. Halimbawa niyan, may mga sugat sa puso, no? Mga sugat o sugatan ng puso, no? Yan yung broken relationship, no? Betrayal, loneliness, no? Nandun siya sa ER, no? O kaya ay nahihirapan sa pag-iisip o may sakit sa pag-iisip, no? Yan yung anxiety, no? Depression, doubts, yung hindi ka naman dapat matakot, ba't ka natatakot? Hindi ka naman dapat malungkot, ba't ka nalulungkot? Yan yung mga yan. Yan yung isang tayo na nandun sa emergency room. O sabi nga ay may mga pilay sa spiritual, no? O sabihin natin spiritual brokenness, no? Yun yung temptation, no? Sabihin natin yung temptation, guilt, no? Sabihin na natin, isama na natin yung inggit, ano? O yung mga spiritual dryness. Hindi natin maranasan yung presensya ng Diyos, no? Yan yung tayo na nasa ER room, no? Tayo na hindi makalapit sa presensya ng Diyos. Tayo na ako minsan nahihirapang lumapit sa Kanya. Tayo na minsan na nagiging dependent lang sa sarili nating kaalaman at kakayahan, no? Sabi nga, wala tayong fellowship, no? Sabihin, wala tayong nakakausap. Pag sabi fellowship, kinakailangan nakakausap mo, nandun ka rin, nakakapagtanong ka. That's fellowship. That is the essence of church. That is of the essence ng Bible study, no? Nakakapag-usap, no? Meron kang kagrupo, parang gano'n, no? So, sabi nga, the role of God ay hindi lang siya nagbibigay ng first aid, no? Kundi, sabi nga, siya mismo ang, sabi nga, surgeon, no? Siya yung nag-o-opera, no? Siya yung nagpapagaling, at siya rin yung nagre-rehabilitate sa atin. At siya rin kuminsan yung gamot, no? All in ang ating Lord. Ganun siya sa buhay natin, no? No-opera niya tayo, pinapagaling niya tayo, at nagre-rehabilitate sa atin. Binabago niya tayo, no? Kaya nga, from that process, no, kapag dinadala natin ang ating mga emergency, no, di ba? Ano yung emergency natin? Di ba? Yung brokenness natin, yung mga nararamdaman natin, anxiety natin, no? Yan yun, no? Kapag dinadala natin ang emergency natin sa ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo tinatanggihan. Hindi po siya tumatanggi. Inaalam niya ang root cause ng problema. Kaya kung minsan, bakit isipin natin, Lord, bakit hindi ako nagaling? Ano ba yung root cause? Minsan nawawala tayo ng tiwala sa Kanya. Inaalis niya. Inaalis natin minsan yung ating tiwala sa Diyos. Inaalis natin yung habit natin. Inilalayo natin minsan yung sarili natin sa Kanya. Yun yung root cause kasi. No? Ang Lord kasi, lagi siyang remedy doon sa root cause ng problema. Binibigyan niya tayo ng tamang gamot
Yun po yun. The right medicine. Ano yun? Wisdom, comfort, strength, no? At tinutulungan tayong mag-recover. Yan po ang ginagawa. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Panginoon, ano? Kalimitan sa mga ganyan, ang root cause niya, kalimitan binibigay niya sa atin, ano? Bible study. Quiet time. Pagbabasa ng Biblia. Pag-attend sa fellowship. Yun yung gamot. Bakit? Kasi, sabi nga, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Doon sa ating pananampalataya, doon tayo lumalakas at nagkakaroon ng gamot o tamang gamot. At ang reseta niya, faith, pananampalataya. Hindi lang tayo gumagaling, no? Doon sa result nito, kundi lumalakas pa. Kung tayo nagkakaroon ng pananampalataya, natututo rin tayong magtiwala sa Kanya. At nagiging mas compassionate sa iba. Kaya nga po, nagiging compassionate tayo. Meaning, binabahagi din natin sa iba. Parang gusto nating umapaw yung pagpapala. Hindi nasa atin lang. No? Ibig sabihin yan, nagkakaroon ka na ngayon ng pusong mag-invite. Dalo tayo doon. No? Hindi ka nagiging makasarili kasi nagiging compassionate ka eh. Dahil pinagaling ka, dahil pinalakas ka, no? Isineshare mo na rin ito. Ibinabahagi mo na rin. Kasi ang resulta ng ikaw ay nasa presensya ng Panginoon Diyos, ang resulta na ito, hindi kamkamin mo ito, kundi ibahagi mo sa iba. Because the more you give, sabi nga, the more you receive. Kaya nga, dito sa ating analogy na ito, no? Sabi nga, sa ER na ito, kailangan ng agarang aksyon. Sabi nga, immediate response. Ganon din si God. Hindi siya nagpapabukas. Kaya pag nanalangin siya, nalalangin tayo sa Kanya, agad siyang sumasagot. Problema sa atin, makapili tayo. Gusto natin, tayo ang masunod, hindi siya. Di ba? Ang Lord kasi pag tumutugon siya, sa root ko siya sumasagot eh. Kaya kumisan, kahit na yung panalangin mo o mali ang panalangin mo, ang tugon ng Diyos laging tama. Hindi siya tutugon ng mali sa buhay natin. Kaya kumisan, ang ganda-ganda naman ng intention ko, Lord. Pero alam ng Panginoon Diyos, no, na maaring mapahamak tayo o maaring maging iba ang iyong attitude kung ibibigay niya yung bagay niya. Kung hindi pa yon panahon sa Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon is obedience. No? Yung pagsunod natin, no? Na kinakailangan natin na makilala siya. No? Hindi yung ang tingin lang natin sa Kanya is Panginoon. No? Siya ay Panginoon. Hindi po siya Panginoon. Hindi siya, sabi nga ay, pag tumugon siya, hindi siya nagpapabukas. Immediately, sumasagot siya sa atin kapag dumadalangin tayo. Kapag tumatawag tayo sa Kanya, nandyan siya agad. Pastor, bakit hindi ko siya maranasan? Hindi ko maramdaman. Nag-pray ako ng ganito, hindi nangyari. No? Para bang ibig sabihin natin, Lord, gusto ko pong magkaroon ng kapatid. Gusto mo kagad mga anak yung nanay mo? Pwede ba yun? Pwede. Kung gugustuhin ng Panginoon Diyos. Pero hindi niya gagawin yun because there's may process. Kinakailangan maglihi ang nanay mo. Kinakailangan whatsoever. Ganon din sa buhay natin. Mga bagay na sabi nga, hindi vending machine, di ba? Na pag-usapan natin yan kahapon. No? Hindi vending machine ang ating Panginoon Diyos. Pag inano natin ng ruleta, lalabas. No? Hindi siya ganon. Na pag naglagay tayo ng coins, ganon. O kaya sabihin natin, nanalangin tayo, ganon kaagad. No? Ang Lord ay tumutugon. There's immediate response ang Lord. At kailangan din natin na on our own process ay tingnan din natin ano yung part natin
doon sa mga panalangin natin. Diba? Minsan parang dinadalangin natin, Lord, gusto ko pong maligtas ang aking mga anak. Pero hindi tayo gumagawa ng effort. Pinapanalangin lang natin, pero hindi natin sila ini-invite sa church. Okay? Ini-invite natin sila, imbis na makita sa atin yung magandang resulta ang ginagawa natin, no? Binubungangaan natin sila, tinatakot natin sila, no? Pinakikita natin sa kanila yung mga kasalanan nila instead yung kabutihan ng Diyos. Kaya lalong lumalayo ang mga tao ito. O kaya dumadaan-daan lang yung mga tao sa paligid natin pero hindi natin ini-invite na umattend sa church. Hindi natin ini-invite na mag-usap kayo. Minsan hindi natin kailangan dalhin sa church. Minsan kailangan lang natin ibahagi ang Panginoon Diyos sa buhay nila. Ang mga doktor sa ER ay trained para mag-handle ng iba't ibang emergency. At ang ating Panginoon Diyos sa ating pinag-uusapan ngayon, no? Ay ang siyang Diyos natin. Di lalo na ang ating Panginoon Diyos na siyang lumikha. He is omniscience, all power, and His omnipresence. Nasa lahat ng dako siya. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. At kaya niyang bigyan tayo ng best solution sa anumang ipinapanalangin natin. Hindi lang physical na gamot ang ER na ito, pati emotional at mental health. Binibigyan ng pansin ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, holistic healing ito. Ang ating Panginoon Diyos ay mas comprehensive pa. No? Binabago niya ang buong pagkatao natin. At sa tuwing feeling natin na parang nasa emergency situation tayo o yung burden tayo. Di ba? Yun yung burden. Bigat na bigat tayo. Huwag tayong mag-hesitate na tumakbo sa ER ng Diyos. Emergency room ng Diyos. Ano ba ang emergency room mo ngayon? No? Sino ba ang emergency room mo ngayon? Doon ba sa mga taong nilalapitan mo, ito ang ating nagiging solusyon? Ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang siyang nilalapitan natin. Siya ang ating burden bearer, ang ating Panginoon Diyos. At nasa Kanya ang kaligtasan natin. He always ready to heal and restore us. Kaya nga, according to sa mga theologians, no, this verse reveals two core truths about God. No? Ang una, ayon dito sa ating title din, siya ang burden bearer natin. Yung may daladala ng ating pasanin, siya, nagdadala niyan. The Hebrew word for bears ay nasa. No? Ang Hebrew word po niyan is nasa. Means to carry a heavy load. No? Hindi lang basta tumutulong ang ating Panginoon Diyos. Siya mismo ang humahalili sa bigat ng struggles, guilt, pain, at worries natin. Kaya kung lalapit tayo sa Kanya, siya mismo ang magbubuhat niyan. Pastor, bakit? Parang nasa akin pa rin. Binubuhat mo eh. Sabi nga, ibigay mo kay Lord. Pastor, parang nasa akin pa rin eh. Diba? Iniisip mo pa rin siya. No? Parang ganito lang. Sinabi ng Panginoon Diyos, pinagaling ka na, iniisip mo pa rin, may sakit ka. O kaya, inaabuso mo naman. No? No? Ibig sabihin, parang dapat kung nagre-recover ka at sinabi ng Panginoon Diyos, pinagaling ka na, huwag mo rin aabusuin yung sarili mo. Huwag mong pahihirapan yung sarili mo. No? Pahinga mo kung hindi mo kaya. Huwag mong pilitin ang mga bagay na hindi mo kayang abutin. Kaya nga, nag-i-struggle tayo. At sa ating buhay, no, we have daily struggles eh. Yung katulad ng stress, failures, or fear. Tandaan natin, He's committed to carry them for us. Ang tugon dyan ng Panginoon, babalik ulit tayo dun sa salita. No?
At kung ating titingnan kung paano siya naging committed to carry them for us, no? Yung mga burden na ito. Sabi sa atin ng 1 Peter 5:7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. No? From the word itself, ipagkatiwala. Nagtitiwala ba tayo sa Kanya? Nagtitiwala ba tayo na pinagaling niya tayo? Nagtitiwala ba tayo sa Kanya na tayo ay ipoprovide niya yung pangangailangan natin? Nagtitiwala ba tayo na siya yung solusyon sa buhay natin? Nagtitiwala ba tayo sa kaligtasan? And that is trust. No? Siya ang ating burden bearer. Hindi lang yan sa panahon na tayo ay nasa pagsubok o kailangan natin. Hindi, day by day, kasama natin siya. Hindi one-time rescue ang Lord. Parang mana ito sa disyerto. Daily siyang nagpo-provide ng grasya niya. Kahit repeat offender tayo, sa pag-aalala, lagi tayo nag-aalala. Kasi di ba, when you worry, you worship Satan. But when you have peace, you worship God. Kaya nga, yung pag-awit na ito, sabi ng Panginoon, Selah. Sabi nga, ay i-internalize natin. Selah. No? Ibig sabihin ng internalization po yan. Internalize natin si God. I-post natin yung sarili natin. Ibig sabihin, pag nag-post tayo, tanggalin natin yung sarili nating kaalaman. Pumunta tayo dun sa mismong salita ng Panginoon Diyos. That is the meaning of Selah. Kaya nga, tayo nagiging repeat offender eh. Bakit? Yung sinabi ng pinagaling ka ng Panginoon Diyos, inaisip mo pa rin. No? Ganun yun. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, hindi ka niya iiwan, pababayaan. Pagkatiwala mo yung kay Lord. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, iingatan ka niya. Pagkatiwala mo yung kay Lord. Ganun po ang ating Panginoon Diyos. Even kahit tayo repeat offender, no? Ibig sabihin, patuloy tayo nag-aalala. Napaka-patient po ng ating Panginoon Diyos. Why? Kasi wala pa yung end times eh. Ngayon, ito yung panahon natin. No, kami po mamaya may Bible study po kami ulit at napag-aaralan po namin 'yan, no. Ngayon, kami po mamaya ay nasa Revelation chapter 17 na, no. Sabi nga, pagdating ng panahon, patigas ang ulo ng tao kahit nararanasan na nila yung paghihirap. Hindi pa rin sila nagsisisi sa Panginoon, no. Bakit? Kasi talagang naging likas na sa kanila yung paninisi sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, nakakasanayan na talaga nila na sisihin ng Diyos sa lahat. Pero darating kasi ang panahon na hindi na tayo makakalapit sa Panginoon. No? Bakit? Kasi tandaan natin, ang end times ay patungkol sa galit ng Diyos. At darating yung panahon na yon na kung wala sa iyo ang Panginoong Jesucristo, mararanasan mo yung galit na yon. Subalit kung ikaw naman ay nanampalataya at naniwala sa ating Panginoon Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang siya bilang isang tao, kundi siya isang kordero, ang alay na tanging tinanggap ng Diyos dahil siya ay Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo. Ganon siya ka-patient. Kaya nga, patuloy nating ipinapahayag ang salita ng Panginoon Diyos upang ang lahat ay magsisi para sa Panginoon dahil nalalapit na ang pagdating ng panahon ito. Sabi nga sa atin, di ba, ng Lamentations 3 verse 22 hanggang 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. 23. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Yan. Yan yung panahon natin ngayon. Panahon natin ng pagsisisi. Panahon natin ng paglapit sa Kanya. This is the day that the Lord has made. O, laging bago. Laging sariwa. Nakagawa ka ng kasalanan ngayon, lapit ka kay Lord. Patatawarin ka niya.
Pagsisihan mo, humingi ka ng lakas para mapagtagumpayan mo ito. Siya ang ating burden bearer ngayon. Pero tandaan natin, may pagwawakas ang panahon. At marami ang magsisisi. Marami ang mananangis. Kaya kung may pagkakataon, attend ka ng Bible study. Dahil darating ang panahon, wala nang Bible study. Saan ka man pumunta, hindi mo na makikita ito. At ngayon yung panahon na yun. Ikalawa, siya ang salvation. Ayon din dito sa ating title ngayon. O yung ating tagapagligtas. Salvation means Yeshua. No? Yeshua. No? Ito ay hindi lang about heaven. It's holistic rescue. Sabi nga doon sa Book of Revelation, He will snatch yung mga nanampalataya. Kukunin niya tayo. Naniwala at nanampalataya sa Panginoon Kristo. Kukunin niya tayo. Hahawakan niya tayo sa kanyang kamay. Dito ay hindi lang about heaven. Sabi nga, it's a holistic rescue. Spirit, soul, mind, at future natin. Si God ang ultimate solution sa lahat. O sa ating Panginoon Kristo, ang ultimate solution sa lahat. Sabi nga niya, di ba? He is the way, the truth, and the life. Maging yan man ng spiritual bondage, emotional baggage, at kahit physical needs. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating lakas. Kung nahihirapan tayo spiritually, no, yung bandage na yan, no, ilapit natin sa Panginoon. Kung yung ating mga emotion na yan, nabibigatan tayo, lapit natin sa Panginoon. Kung mayroong mga pagkukulang sa ating mga physical, nandyan din ang Panginoon. Lapitan natin siya, pagkatiwalaan natin siya. Sabi nga sa atin, di ba? Matthew 11 verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. 30. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Amen. No? Carry my yoke. My yoke is very light. Sabi doon, on the word, no? Very light, sabi niya doon. Magaan lang yan. Kaya na tayo nabibigatan, no? Tamad tayong umattend ng Bible study. Tamad tayong magbasa ng Biblia. Tamad tayong umattend ng mga fellowship. Alam niyo, pinakamabigat na kalaban, sarili. Yourself. Kasi hawak mo yung sarili mo because of private. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan. Kaya nga from the word itself, nasa dito sa ating binasa, no? Nabanggit yung sila, no? Ano ulit ay ibig sabihin ng sila? Pag-pause, tumigil ka. At sabi nga, ay internalize mo. O let that sink in, mag-sink in, no? Yung salita ng Panginoon Diyos hanggang sa magrema ito. Dapat mag-pause tayo sa pagiging busy para ma-realize kung gaano ka-faithful ang ating Panginoon Diyos. No, huwag tayong magdusa ng mag-isa. God isn't just sympathizing. He is actively carrying your burdens. Kapag sinusubok tayo, pwede nating sabihin, Lord, ikaw ang may dala nito. Ako yung nagtitiwala. Sabi, ano man ang bagay na nasa iyo ngayon,
Pagkatiwala mo kay Lord. Lord, ako'y nahihirapan. Alam kong ikaw ang may dala nito. Bigyan mo ako ng palakasan. Kaya makikita mo yung mga Kristiyano, no? Kala mo walang problema. Parang lahat ng parang hindi siya namumroblema, no? Parang lahat ang gaan-gaan sa kanya. No? Why? Because hindi ibig sabihin wala na siyang problema. Hindi ibig sabihin nun wala na siyang pinapasan. Hindi niya na iniisip yung mga bagay, no? Ibig sabihin lang nun, i-trust God. Kaya nga, huwag tayong magdusa na mag-isa. Involve natin ang ating Panginoon Diyos. Ikalawa, salvation is daily experience. Kala ba natin, nung tinanggap natin ng Panginoon Diyos, yun na yun? Yes, and that's the truth. But, ang tanong, bakit ka pa rin nagkakasala ngayon? And this is the daily realization sa buhay natin. Okay lang yan. Kung ba, tumanggap ka sa Panginoon, and then after nung pagtanggap mo sa Panginoon, nalagutan na ang iyong hininga. Tetelestai, it is finished. Okay yun. Pero sa buhay natin ito, patuloy pa rin tayong nakakakita, nakakapag-isip, kung tama ba yan o mali. Nakakapagsalita, kung yan ba'y tama o mali. Kumikilos, kung yan ba'y tama o mali. And we need salvation. Every day, inililigtas tayo ng ating Panginoon sa Kristo sa temptation, toxic thoughts, at hopelessness. Pero, sinusunod ba natin siya? That is realization. Sa panahon bang ito, nasusunod ba natin siya? And the answer of that is no. Kasi we are not perfect. At hindi natin din pwedeng gawing dahilan yon. Kaya nga, kailangan natin ang renewal. Na sa panahong ito, kung kailan tayo nakakilala sa Panginoon, hindi ka dapat tumigil. Sa paglilingkod, pagbabasa, pag-attend ng Bible study, dapat lalo kang magsumikap. Alam niyo, ang karamihan sa maraming Kristiyano ngayon na tumanggap na sa Panginoon o hinakala nilang sila'y ligtas na, maging complacent na sila. Nawala na sa kanila yung koinonia, yung tinatawag na fellowship. Hindi na sila nakikipag-usap. Hindi na sila nagba-Bible study. Nisip nila ako, marunong naman ako magbasa. I can do all things through me who strengthen me. Wala na si Christ. Again, Christ is body. Katawan siya. It's a body of Christ. Tayo ay bahagi ng katawan. At kung hindi tayo makikibahagi, hindi tayo attend ng Bible study, hindi tayo attend ng church, hindi natin gagawin ng mga bagay na katulad nito. To share the gospel. There's no sense at all. Para tayong asin na walang alat. Para tayong bumbilya na walang ilaw. Claim God's fresh mercy sa bawat araw. I-claim natin, Lord, salamat sa iyong awa. Kaya nga sa buhay natin ito, pagkagising pa lang natin ng umaga, Lord, salamat. Nagising pa ako sa iyong awa at habag. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging pagpapala. Hindi lamang sa aking sarili, sa aking pamilya, kundi sa ibang tao. Gamitin mo ako bilang iyong lingkod. Kasi kung hindi mo hayaan ang paggamit ng sarili mo, you will fall to sin. Kung hindi mo hayaan, i-try mo lang. Pero huwag mo na subukan. Doon ka na kay Lord. Bakit? Baka mahulog ka, hindi ka na makabangon. Meron ako dating nakasama sa Qatar eh.
Parang nasabihan siya dati, no? Kasi, uma-attend siya ng church, pero nambababae pa rin siya. No? Hindi ko nababanggitin. Baka nanonood din eh. Nambababae pa rin siya. Maraming kapatiran nagsasabi sa kanya. Alam mo yung sagot niya? Nakikipaglaro ko kay Satanas at sa Diyos. Grabe, no? And one time, nakakita ko lang sa Facebook, namatay yung asawa niya. Kasi talagang, hindi na nabuhay. Namatay. Tapos siya parang may diabetes din, ganito, ganyan. And nakita ko yung pagsisisi niya. Mahal na mahal kita, gano'n. Kung pwede lang sana, ibalikan ni Lord. Wala na eh. You cannot do that now. Again, hindi ka pwede makipaglaro kay Satanas. Bakit? Kasi si Satanas takot din sa Diyos. And sad to say, marami ngayong mga Kristiyano na parang ganun ang ginagawa. Because they receive Jesus Christ. Akala nila wala, ayun nakaligtasan ko. Ang daming tumitigil ngayon. Ay nakakalungkot. When you start ministry, go. Walang sinabi dong back out. You need to go. Pangit boses mo, akala mo pangit boses mo, hindi ka effective. Akala mo lang yun. Because God, hindi tinitingnan ang talento mo. Tinitingnan niya puso mo. Kaya yun sila. Hindi ito sinabi ng Panginoon. Mag-practice ka muna. Ang sabi doon, internalize. Meditate. Kaya yung sila, the word for itself, dito natin, topic na ito natin, sila, it means meditate. Ano nga ba yung kailangan ko internalize? Lord, ano yung kailangan ko maunawaan sa iyong salita? Sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Panginoon Diyos, ang sino mang nanampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Pero ngayon, bakit ka nahihiya? Dahil sa talento mo? And that is not the response na gusto ng Panginoon. Kaya nga itong praise na ito, sabi nga, may kasamang surrender eh. Praise and surrender ito. At yun ang dapat na response natin. Kaya nga, dito si Haring David, although he is anointed psalmist, magaling na musician po yan eh. Andun pa rin yung surrender niya. Hindi siya bida. Kaya nga, di ba, inawit niya ito para sa mga, sinabihan niya yung mga Levitians, no? Na umawit tayo sa Panginoon, magpuri tayo sa Panginoon. Blessed be the Lord. That is His word. Sabi ni Haring David. Kaya nga, kapag pinupuri natin ang Panginoon Diyos, nare-remind tayo na hindi siya absent. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa ministeryo mo ngayon o sa ginagawa mo ngayon para sabihin mo ngayon sa sarili mo na you are not worth it, which is true. Hindi talaga tayo worth it. Pero ang pumili sa'yo at ang naglagay sa'yo dyan, He is worth it. He is worth it to be praised. He is worth it to be served. Kaya nga sa tuwing tumatanggi ka, sa tuwing tinatamad ka na umattend sa mga Bible study, umattend sa iyong ministry, pagbutihan mong iyong ministry, nasasaktan ng Diyos. Surrender your burdens. Kaya nga pag nananalangin tayo, yun ang gawin natin. Surrender our burdens. Kung nabibigatan tayo, Lord, ba't ako may ganito? Lord, tulungan mo ako maging malakas. Lord, tulungan mo ako. Alisin mo yung katamaran. The word, katamaran. Lord, ito ang dinadala ko ngayon. Kunin mo ito sa akin. Imagine mo, tuwa ang demonyo. Bakit? Wala ka sa Bible study. Tuwa ang demonyo. Wala ka sa worship. Tuwa ang demonyo kasi nandun ka, nagpe-perform ka lang. Hindi ka talaga tunay na nag-worship. Parang kumakanta ka lang sa video, okay? Parang gano'n. Kaya nga mga kapatid,
sa ating journey na ito, sa ating faith journey na ito. Kung nahihirapan tayo, mag-journal ka. Ako, pastor, ano ba naman yan? Nahihirapan na nga ako umattend sa Bible study. Pag-journalin mo pa ako. Pero kung gusto mo talagang sundin, may paraan eh. Sipin mo na lang, kung may cancer ka, o may cancer yung mahal sa buhay mo, sigurado gagawin mo lahat eh. Di ba? Pero antayin mo pa ba na dumating sa punto na nandun ka sa sitwasyon mo? Ngayon, malakas ka. Di ba? Nakakahinga ka, nakalalakad ka, nakakakita ka. Meron nga yung iba, bulag eh. Hindi nila nakikita, pero ma-attend sila sa church. Bakit? Kasi may pandinig pa rin naman sila. Alam mo, ang tao, ang daming dahilan. Eh, kasi pastor eh. Hindi ako nakaligo, hindi ako nakapagplantya, hindi ako ang daming dahilan ng tao. Na kung minsan natatawa na lang ang Diyos eh. Kasi hindi man natin kaya makapagsinungaling sa Panginoon Diyos. The root cause minsan noon, tinatamad ka. Nagpadala ka sa tukso. Pero kung gusto mo talagang lumago, walang imposible. Isulat mo ang iyong mga pasan na dinadala mo ngayon. Tapos surrender mo sa ating Panginoon Diyos. Sa pamagitan ng panalangin. Surrender mo sa Kanya. O pwede rin share mo minsan sa small group mo, mga taong mapagkakatiwalaan mo. Huwag mong kimkimin. Let others pray for you. Diba? Sabi nga sa atin ng Galatians 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa ganung paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Amen. Kaya nga, napakahalaga ng communication. Doon natin na tutulungan ng bawat isa. Hindi pwedeng nakikita mo lang kung ano yung ginagawa niya. Na kailangan, nagkakaroon po ng communication. Napakahalaga ng meeting. No? Ngayon, ang dali ng mag-conduct ng meeting eh. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang lugar. Yeah? Minsan, kailangan mo na lang magbuo ka na lang ng group chat. No? O sige, meeting tayo. O sige. O sino nang ready? O kumusta? Ano ba yung naging struggle natin sa ministry natin? O kaya sa ating mga ginagawa? Ano ba yung mga pwede natin pag-usapan? May mga insights ba tayo dyan? O sige, pag-pray natin yan. Di ba? Ang bilis na ngayon. Pero, hindi pa rin nangyayari. Pero kung, sabi nga, hahayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa atin, walang imposible sa Diyos. At kung dumating ang punto, sabi nga, na makita natin yung biblical precedent niya, kung yung sinasabi natin, kung yung sinasabi ng Biblia, ng talata, memorize it. Kaya kapag inaatake ka ng anxiety, no? Alam mo yung salita ng Panginoon Diyos. At masasabi mo doon, God carries my burdens daily. No? Ang Diyos ang pumapasa nito. Kumbaga sa ano, parang ganito. Talk to my lawyer. Yeah? Parang pagka may lumapit sa'yo, oy, alam mo, hindi demanda kita. Okay, sige, talk to my lawyer. Sino lawyer mo? Lord Jesus Christ. Case closed. What? O may anxiety ka? Okay, go to my doctor. Sinong doktor mo? Jesus Christ. Heal. Ikaw ay makasalanan. Okay? Talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Sino yung lawyer mo? Jesus Christ. Order. Resolve. You are free indeed, sabi ng Panginoon. Paid in full. May utang ka. Punta ka doon sa aking manager. Sino yung manager mo? Sino yung bank manager mo? Lord Jesus Christ. Paid in full. That's how you face your battles. That's how you face. Ganyan mo harapin ang daily struggle mo. Because He, sabi niya dito, carry our burden daily. Even our salvation. Kaya nga,
Kapag inaatake ka, lapit ka kagad sa Panginoon. Manalangin ka kagad. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Instead na, Lord, bakit may binigay ito? Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa iyo. Dahil everyday mo akong inaako. Hindi mo ako pinababayaan. Tinutulungan mong magtiwala ako na ikaw ang solusyon sa lahat. Sa sakit, sa hirap, sa kahihiyan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Amen? Yan ang sabihin natin sa mga sitwasyon natin. Mga daily burdens natin. Kaya mga kapatid, bilang pagtatapos ng ating talata ngayon dito sa Psalm 68 verse 19, ito po isang napakagandang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang ating Panginoon Diyos, ang ating burden bearer, na handang magdala ng ating mga pasanin araw-araw. Siya rin ang ating salvation, ang nagliligtas sa atin mula sa kapahamakan at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya. Magdasal at patuloy na magpuri sa Kanyang pangalan. Sa bawat emergency ng ating buhay, siya ang ating ER, handang magpagaling at magbigay ng bagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, makakasama tayo sa Kanyang walang sawang pagmamahal at proteksyon. He is our God, our burden bearer, and our salvation. Forever and always. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman tayo dadako sa Wednesday's Reflection. Yan, magandang umaga muli mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay talagang hindi tayo nag-iisa sa lahat ng sitwasyon na ating mga pinagdadaanan. Dito po sa ating napag-aralan, ito ay nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Mayroong Diyos na handang magpasan ng ating pasanin araw-araw. Ang Diyos ang kaligtasan. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapagaan ng ating mga pasanin, siya rin ang ating kaligtasan. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng ating mga paghihirap. Palaging magpasalamat, dapat nating pahalagahan ang mga pagpapalang natatanggap natin araw-araw. Ang pagkilala sa mga positibong bagay sa ating buhay ay nagbibigay ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po ang pasasalamat sa ating Panginoon. Suporta at pag-asa sa mabilis na takbo ng buhay dito sa mundo. Mahalagang tandaan na mayroong Diyos na laging handang sumuporta at tumulong sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa panahon ng walang katiyakan. Ang kaligtasan ay hindi lamang para sa buhay na walang hanggan, kundi pati na rin sa pagdanas ng Kanyang kabutihan sa atin sa buhay natin sa araw-araw. Dito po sa ating napag-aralan, ito po ay isang paalala ng walang sawang pag-aaruga ng Diyos sa atin at Kanyang papel bilang tagapagligtas at ang kahalagahan ng pasasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin sa araw-araw. Napaka-importante po na palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kung ano man yung ating mga pasanin, ipanalangin natin sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang totoong nagmamalasakit sa atin. Although merong ibinigay ang ating Panginoon na pamilya, yung mga nasa paligid natin, pero ang Panginoon po ang nagmamalasakit sa atin sapagkat siya po ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagbigay ng sakripisyo para sa atin. Isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang nag-iisang anak para tayo ay maligtas. So ang Panginoon po ang ating sandigan sa lahat ng ating mga pasanin sa buhay. Palagi po tayong manalangin, mag-aral ng salita ng ating Panginoon kung hindi po natin naiintindihan o nauunawaan. Kasi minsan malalim po talaga ang nakasaad sa Biblia. Nandyan po ang ating mga mentor, pastor, mga elders. Pwede po natin tanungin
tayo po ay sumali sa mga Bible study sapagkat napaka-importante po ng pagsali sa Bible study. Doon po tayo nabubuksan. Doon po tayo nalilinawan sa mga salitang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at itong mga ginagawa natin nitong God's Morning na ito sa umaga pa lang. Napaka-importante po nito na sa umaga pa lang meron na tayong salita ng ating Panginoon, meron na tayong pinangahawakan, meron na tayong sandata sa gawa ng kaaway. Kaya ipagpatuloy po natin ang makalangit na gawain at kailanman ay hindi po natin ito pagsisisihan. Ibahagi din po natin sa iba. Sapagkat ito po ang napaka-importante po nito sa ating buhay upang tayo ay lumago at upang tayo ay magtagumpay sa gawa ng kaaway. So yun lamang po. Maraming salamat po at God bless sa inyo lahat. Amen. So, purihin ng Diyos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating mga kapatid online. Kanina pinangunahan na tayo dito ng ating mga kapatid. At ngayon, ang nandito na sa comment section, ang nasa una na, ay si Caroline, Mercado. Ang aking kapatid dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa inyo lahat. At pagbati natin sa buong pamilya ng Getgano Mercado family. Ayan, at pagbati rin, yan, si Nay Winnie. Patuwal, sabi pagbati rin po kay Kali and Luna, Yan. Salamat po. Yan. At syempre kay Tip, birthday po din Tip. At saka ni Angelo Chipong yan. Birthday natin, Yan. Yan. Pagbati natin, yan. Si Nanay Gori, kasama rin natin, At pagbati rin natin, yan. Kay Nay Winnie, dyan sa Villa Escudero at Bulakin. Kay Nanay Gori, Yan, pagbati natin sa Kapus, Malasmas, Dalangin, Patuwal, Yan. At pagbati rin natin, kasama rin natin from Seattle, Washington, ang Dao family sa pangungunan ni Nurse Abby, Yan, kasama natin. At syempre, kasama rin natin ang ating kapatid, na si Brother Chris Samson, Yan, kasama natin dito sa San Ignacio. God's morning sa iyo, kapatid. Miss na namin kayo. Yan. Regards sa yung kay Jessa at sa yung baby, sa inyong baby, Nagalingan ni Arlene Capino, na nasa ospital. Yan. Okay? Yan. At pagbati natin pagbati rin natin, tuloy-tuloy tayo din sa ating pagbati. Binabati ko rin ang aking magandang nanay. Yan. Corazon Getgano Mercado. Yan. Isang pagbati, yan, mula sa Getgano Mercado family. At yan, from Nonoso family, sama natin si Ate Nela Nonoso. Isang mapagpalang umaga po. Yan. Yan, kalakasan ng lahat. Sabi nga ni Naigori, yan, God's morning everyone. Yan, kagalingan po ni Irene Artillaga. Amen. Ayan. At sabi nga ay, sino pa rito? Yan, kasama na natin from Dubai, si Maria Bonalos. Yan, kasama po natin. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Okay. At sama rin po natin si yan, si Kuya George Pios, ang Pios family from Bacolod City. Yan. Yan. At isang mapagpalang umaga po dyan, Kuya George. Yan. Okay. At from Villa Escudero ulit, kasama natin si Tatay Victor. Yan. At si Nanay Tessie, isang mapagpalang umaga po. At pagbati po sa buong pamilya. Yan. God's morning po. At kasama rin natin si Pastora Pe. Yan, nandito rin. Pagbati natin sa Andal Artillaga family. Yan, isang mapagpalang umaga po. At from Lumban, Laguna, kasama natin ang si Wilma Mandigma. Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan. At kay EJ, at sa buong pamilya. Yan. At from Tarlac, kasama natin si
Apong Tina Capadosa. Yan ang may bahay ni Architect Arnel Capadosa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. And God's morning. Yan. At from Tarlac, kasama naman natin ang ating kapatid dyan. From Pampanga. Yan. Si San Fernando, Pampanga. Yan. Kasama natin si Ate Cindy Mercado. Ayan. Ating kapatid dyan. No? Yan. At from Bulacan Chaong naman, no? Kasama naman natin si Ate Marta Artillaga. Isang mapagpalang umaga po, Ate Marta, diyan sa Bulacan Chaong. Yan. Yan, regards kay Kuya Chris, no? Parang wala dito si Kuya Chris. Okay, so baka nakatulog. Pahinga. Kumuha ng lakas. Yan, pagbati na rin natin kay Kuya Chris. Yan. At sabi ng aking nanay, happy birthday po sa lahat ng may birthday. Okay, happy birthday, Brother Angelo. Sabi ni Nay Winnie. Okay, purihin natin pang ng Diyos, mga kapatid. At sa lahat ng ito, no, happy birthday team at Tip, no? Happy birthday Tip, no? Yan, happy birthday Tip. Ano pa ba? At sa aking mga babies, kay Luna, kay Kali, at yan, kay Angelo. Yan, isang karangalan, mga kapatid, at mga pagbati. At sa ating pagtatapos, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O maraming Diyos na makapangyarihan, muli, salamat sa iyo po ang papuri at pagdakila, Lord, sa umagang ito na aming muli napakinggan ang iyong mensahe. Salamat dahil we acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na siyang nagtuturo, nagbibigay, at nagtunay na nagpapahayag. Salamat sa iyong paggamit, Panginoon, sa aming lahat, O Lord, na ginamit mo upang ang mensaheng ito ay mangibabaw at magbigay sa amin, Panginoon, ng paggising, ng pagmulat, O Lord, sa aming mga natutulog na kaisipan, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng conviction upang gawin namin ang nararapat para sa iyo. Huwag mong hayaan kami, Panginoon, na patuloy na manlupaypay, patuloy, Panginoon, na manghina, magpagpos, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula lang sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at sa may mga karamdaman. Salamat dahil pinagaling mo na sila. At anuman, Panginoon, ang pangailangan namin, maging ito man ay physical, maging ito man ay spiritual, O Lord, maging ito man ay pinansyal, O Lord. Lord, salamat dahil ngayon pa lang naniniwala kami at nagtitiwala sa iyo na ikaw, Panginoon, ang aming burden bearer na nag-bearer, O Lord. Sa aming buhay, salamat sa kaligtasan, sa iyong probisyon, sa iyong pag-iingat, sa lahat ng aming mga pupuntahan, sa lahat ng aming mga kakausapin. Lord, dalangin namin, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan at sapat, Panginoon, na patnubay. Sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat, at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na si Jesu Cristo. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang pagbibigay mo, Panginoon, ng blessing, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kaarawan. Again, O Lord, sa iyo po ang papuri at pasalamat, and this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is done. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we we are for Christ. Again, mga kapatid, announcement, kung meron po tayong YouTube channel, no? Kung makikita nyo po yung link na nandyan, no? Ay kung gusto nyo pong mapakinggan yung ibang mga God's Morning natin, nandun po yan sa YouTube, no? Pwede nyo pong, actually matagal na po yan, matagal na po nang upload yan, no? Yung iba, marami na po doon, kung gusto po ninyo, nandun lamang po yan, at meron na rin po kaming bagong ginagawang upload doon sa Instagram, yung sharing din po nito, yung mga message natin, and you can visit also doon sa Instagram, pwede po tayo makinig. So sabi nga, wala nang dahilan para hindi tayo makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos. Nasa atin na lang ang pagpapasya. And also, mamaya meron po kami Bible study at 8 p.m. Nandun na po kami sa Revelation 17. Kung gusto nyo pong umattend, basahin nyo po yung Revelation 17 at sama-sama po natin pag-aralan ito. At purihin ating Panginoon Diyos. Again, mga kapatid, God's morning.
everyone. Walang hanggan sa iyong piling mo tatagpuan sa langit na banal, sa liwanag na iyong pagmamahal. Wala nang luha, wala nang sakit sa